Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Nasa mabuti kayong kalagayan o watching the channel. This is a general reading. Kayong baharang magpalit sa situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like ang nasisense ko na energy mo, marami kang natutunan sa mga naranasan mo sa nakaraan. Na-overcome mo yun, pero yung mga pinagdaanan mo na yun, malaki yung naging aral nun sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may parating na celebration, reunion, or reconciliation. Some of you, andun yung kailangan mong lumabas, enjoy din ang buhay, makipag-banding sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, kamag-anak, or pamilya. Nagkaroon ng end yung cycle, may new cycle na papasok sa buhay mo, which is andun yung harmony and peace of mind. Some of you pwedeng travel. Punong-puno yung pagmamahal na binibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. And ginagawa mo lahat na mapunuan kung ano yung pagmamahal na kaya mo sa bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Some of you pwedeng andun yung pagmamahala ng dalawang tao na binibigay sa isa't isa. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagpupuno para sa sarili mo. Very passionate ka. Andun yung ginagawa mo lahat para sa pangarap mo. Sobrang busy ka. Some of you, meron tao na gusto niya ipakita yung kanyang affection and intimacy towards you. May darating na abundance dito. Some of you nakikita ko na andun yung nagkakaroon ng kasiyahan, magkakasama yung mga mahal sa buhay, ni-enjoy yung moment na to, na nagkakaroon ng celebration, salo-salo, or nakikita mo na umuunlad yung financial mo, nag-grow, nagkakaroon ng stability. May kailangan kang desisyon na gawin, harapin. Some of you, may hinihintay ka na gusto mong makuha na judgment. You feel connected dun sa past situation or sa past person. Or meron ka ditong nararamdaman na addiction or obsession. Hindi naman sinabing addiction na na-addict ka na sa isang drugs or something bad. Or obsessed ka sa isang bagay na hindi mo maialis sa sarili mo. Meron kasing addiction and obsession na you are addicted to eat or buy something na gusto mo para sa sarili mo dahil masaya ka doon. Nakita ko na andun yung mga pangarap mo at iniisip mo, paano ko makukuha yon? Kasi nakikita mo dito na merong isda na nakatingin sa'yo. At iniisip mo kung gaano kahirap ito na makuha. And may mga bagay kang gusto na makuha sa buhay mo at hindi ganun kadali. Clarify natin ang 3 of Cups. 4 of Cups and 7 of Cups. Meron ditong darating na offer para sa iyo, pero undecided ka. Some of you may darating na pagkikita at reconciliation. At pinag-iisipan mong mabuti kung handa ka na naharapin itong tao na to. Some of you pwedeng merong mag-invite sa iyo. Pero naguguluhan ka kung a-attend ka. Clarify natin ang 2 of Cups.
Four of Wands and Page of Pentacles. May mga plano ka na gusto mong umpisahan sa financial mo, sa trabaho mo, sa career mo, kung paano mo mapapa-unlad. And kung ano yung sa tingin mo kaya mo at gusto mo, yun yung gawin mo. Some of you, andun yung pagmamahal mo sa mga taong mahal mo o dun sa taong minamahal mo. May mga hakbang ka na gusto mong gawin, pinag-iisipan mong mabuti yun. May darating dito na prosperity para sa'yo. At pasaya ka, nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Ten of Pentacles, Page of Swords, and Ten of Swords. May hinihintay ka na dumating at pinag-aaralan mo kung ano yung mga bagay na gusto mo pang makuha. Some of you may inaaral ka dito, inaalam, nagkakaroon na ng clarity sa mga dumarating at nangyayari sa buhay mo. Nakikita mo na may mga bagay kang gustong makuha dito na matagal mo nang pinapangarap. Clarify natin ang The Devil, Five of Pentacles, and Two of Swords. Naramdaman mo yung kalungkutan. You feel left out in the cold when this thing happens in your life. Kasi andun yung negative feeling na nangyayari sa sitwasyon na to. Pero na-overcome mo naman yung pagsubok na yun, yung na-experience mo na yun. Kung ano yung bagay na nangyari sa nakaraan, nalagpasan mo yun. Kahit sobrang hirap. Clarify natin ang Wheel of Fortune, Temperance, and Nine of Swords. Kailangan mong habaan yung pasensya mo sa bawat dumarating sa buhay mo. Nagkaroon na ng end yung cycle, may new cycle na papasok sa buhay mo. Kung nararamdaman mo yung kalungkutan, isipin mo lang palagi yung mga pinagdaanan mo. At unti-unti mo malalagpasan yan. Nakita ko naman na magiging okay din lahat. Darating din yung bagay na gusto mo, blessing, swerte, nandiyan lang yan sa tabi mo. Pero kung ano yung mga gumugulo sa isipan mo, kaya mong i-remove yung sarili mo dyan. Clarify natin ang Knight of Wands, The World, and Ten of Pentacles. You're manifesting a lot of changes in your life, especially dun sa financial. Nakikita ko naman na a-attract mo yung pera sa buhay mo, yung stability na gusto mo, pera at relationship na gusto mo. And very passionate ka sa mga goal mo. Clarify natin ang Judgment, Eight of Wands, and King of Swords. May darating dito na opportunity at pinag-iisipan mong mabuti kung anong desisyon yung gagawin mo dun or hakbang na gagawin mo. And nakita ko naman na masaya ka dun sa mga nakukuha mo. Some of you, nakikita ko na meron kang marireceive na text, chat, or email dito. Pero pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung kailangan na kasagutan dito. And nakita ko na meron ditong travel na darating together with your family. Clarify natin ang Page of Cups, Four of Swords, and King of Cups. Andun yung pagmamahal mo sa sarili mo. You want to enjoy your time for yourself, to relax and think very deeply sa mga pinagdadaanan mo. And may mga pangarap ka pa eh. Gusto mo pa yung ma-achieve. Some of you, andun yung pagmamahal nitong tao na to. Nagkaroon man ng
silent treatment dun. Pero, andun pa rin yung puso niya. Hindi niya pa rin maialis dun. O hindi ka pa rin niya makalimutan. Hinahanap ka pa rin niya. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to your loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung ginagawa mo at pinapakita mo sa taong mahal mo, iyon din yung mararamdaman nila. Kung ano yung sinasabi mo, mararamdaman din nila yan. Kasi kung pinapakita mo yung pagmamahal, nakakaboost yun ng energy nila. Kung ano yung pinaramdam mo, pinakita mo, nagiging masaya sila dun. At ganun ka rin. Nararamdaman ng puso nila kung ano yung totoo. At nararamdaman mo rin kung ano yung sa tingin mo tama dun sa sitwasyon. Pag merong pagmamahal sa isa't isa, nakakaganda yun ng relasyon, ng sitwasyon sa buhay. And nagiging masaya yung surroundings, yung environment. Dahil nagsisimula sa pagmamahalan sa isa't isa, na-attract mo kung ano yung maganda sa buhay mo. At naibibigay sa'yo at sa iba kung ano yung gusto mong atensyon at pagmamahal. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung dumarating, nangyayari. Ikaw din yun eh. Ikaw yung gumawa nun. Ikaw yung nagdesisyon. Kung may mali dun sa mga ginawa mo, pwede mong itama yun. Hindi naman palaging maganda yung darating sa'yo eh. Normal lang yun na mag-fail ka, hindi mo makuha. At para matutunan mo na one day, makuha mo rin yung gusto mo dahil pinagsikapan mo yon. Huwag ka lang basta-basta hihinto. Kapag nag-fail ka, pagsumikapan mo lalo para makuha yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.